Dito sa crypto market, kadalasan ang gusto ng karamihan ay mabilis na resulta, mabilis na pump at agarang kita. Pero may mga project na hindi gumagalaw base sa ingay kundi base sa matagalang plano. Si XRP ay isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa nito. Sa kasalukuyang yugto, marami ang napapagod maghintay. Marami ang nagdududa at marami ang sumusubok sumuko. Pero ayon sa isang kilalang developer at saka crypto pundit na si Bird, ang panahong ito ay hindi aksidente. Isa itong pagsubok. Pagsubok sa pasensya, paniniwala at tibay ng loob. At sa bidong ito ay pag-uusapan natin kung bakit ang paghihintay mismo ang pinakamahirap ngunit pinakamahalagang bahagi ng journey natin bilang mga XRP holders. Bakit sinasabing sinusubok ngayon ang pasensya ng mga XRP holders? Ayon po kay Bird, ang kasalukuyang estado ni XRP ay isang malinaw na test. Hindi lang ito test ng presyo, kundi test ng conviction. Maraming hindi nakakaintindi kung bakit tila mabagal ang galaw na XRP kumpara sa ibang mga assets. Pero ang hindi nila nakikita ay ang bigat ng misyon nito. Si XRP ay hindi simpleng digital token. Siya ay ginagawang infrastructure para sa global payments. Kapag ganito kalaki ang target, natural na mas mahaba ang proseso. Ang paghawak sa gitna ng uncertainty ay bahagi ng pagiging participant sa proyektong madalas hindi nauunawaan. At tayo bilang mga holders, direktang kasama sa pagsubok na ito. Bakit hindi failure ang mga delay na nararanasan ni XRP? Maraming hadlang ang dinaanan ni XRP. Regulatory pressure, legal battles, media narratives, at malawakang disbelief. Para sa iba, ito ay senyales ng kahinaan. Pero ayon kay Bird, ito ay kabaligtaran. Ang ganitong klaseng resistance ay nagpapakita kung gaano kalaki ang binabagong sistema. Hindi madaling baguhin ang global financial rails, lalo na kung may umiiral ng interes ang maraming mga institutions. Ang delay ay hindi indikasyon ng failure o pagkabigo. Ito ay indikasyon ng scale at sa bawat pagsubok na nalalampasan, mas tumitibay ang pundasyon ni XRP. Ano ang tahimik na ginagawa ni Ripple sa likod ng eksena? Habang ang iba ay nakatingin lamang sa presyo, si Ripple ay tahimik na nagtatrabaho. Ayon kay Bird dito, tuloy-tuloy ang acquisitions, regulatory groundwork at pakikipag-ugnayan sa mga gobyerno at institution sa buong mundo. Ang mga hakbang na ito ay hindi ginagawa para sa hype. Ginagawa ito para i-unlock ang napakalaking economic potential. Ang ganitong klaseng trabaho ay umaabot ng maraming taon at nangangailangan ng matinding consistency at pressure. Kaya kapag may lumalabas na pahayag ang Ripple executives, madalas ito ay nasa advanced stage na. Hindi ito basta salita lamang. Ano naman ang ibig sabihin ng pagbabago sa leadership ni Ripple? Isa sa mga binigyang diin ni Bird ay ang pagbabago sa leadership structure ng Ripple. Nang si David Schwartz o Joel Katz ay umatras sa araw-araw na operations, hindi ito pag-alis. Isa itong signal. Signal na ang foundational work ay tapos na. Sa ganitong yugto, ang builder ay pwedeng umatras dahil ang sistema ay kaya ng tumayo na mag-isa. Para sa atin bilang mga XRP holders, ito ay mahalagang senyales. Ipinapakita nito na ang focus ay lilipat mula sa building patungo sa execution. At kapag nagsimula ang execution, dito nagsisimulang gumalaw ang adoption. Paano naman konektado ang increased usage sa price discovery ni XRP? Ayon kay Bird,
ang susunod na logical na hakbang ay increased usage ng XRP Ledger. Kapag tumaas ang real transactions, natural na susunod ang volume. At kapag may tunay na volume, saka pa lang nagkakaroon ng mas malinaw na price discovery. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang speculation. Kailangan ng actual usage. Para sa atin, mahalagang maunawaan na ang presyo ay hindi nauuna. Ang utility ang nauuna. At kapag ang utility ay tuloy-tuloy, ang value ay sumusunod sa tamang oras. Bakit mahalaga ang early participants sa tagumpay ng XRP? Binigyang diin ni Bird na kakaunti pa lamang ang tunay na gumagamit ng XRP Ledger. Mas kaunti pa ang may malinaw na pangunawa sa vision nito. Kaya ang mga early participants ay may mahalagang papel. Hindi lang tayo bilang mga observers. Tayo ay bahagi ng kasaysayan ng project. Ang bawat holder at user ngayon ay tumutulong hubugin ang magiging direksyon ng XRP. Ito ay bihirang pagkakataon at kadalasan ang ganitong yugto ay hindi komportable. Pero dito rin nabubuo ang pinakamatibay na komunidad. Ano naman ang ibig sabihin ng paghawak ng XRP bilang conviction? Sa huli ay sinabi po ni Bird na ang paghawak ng XRP ay higit pa sa paghawak ng asset. Ito ay paghawak ng paniniwala. Paniniwala sa long-term vision. Paniniwala sa kabila ng ingay at pagdududa. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang paghihintay. Pero ang pasensya at persistence ang tunay na puhunan dito. Kapag dumating ang yugto na maging malinaw ang progreso, saka lamang maintindihan kung bakit kailangan ang lahat ng ito. At sa puntong ito, ang conviction ang siyang magbibigay ng tunay na halaga. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking sariling pananaw, ang kasalukuyang yugto ng XRP ay hindi panahon ng excitement, kundi panahon ng disiplina. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa may malinaw na paninindigan. Ang mga salitang binanggit ni Bird dito ay sumasalamin sa realidad o katotohanan ng malalaking proyekto. Walang global infrastructure ang nabuo sa loob lang ng ilang taon. Sa XRP ay dumaan sa matinding pressure dahil malaki ang layunin nito. Para sa atin bilang mga holders, ang tanong ay simple. Kaya ba nating maghintay habang ang pundasyon ay binubuo? Dahil kapag naging malinaw ang resulta, ang mga nanatili ang siyang tunay na makikinabang. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.